Praise the Lord. Amen. Salamat po. Naku, nakaka-encourage naman yung mga anak-anak natin dito, no? Na umawit sa Panginoon. So, marami pong salamat sa ating pong first missionary na napakinggan. Mamaya po, marami po tayo. So, mga kapatid, i-ready natin yung ating pong puso. Amen? Sa pakikinig po ng mensahe ng Panginoon. I-turn off muna natin yung mga cellphones natin. Silent muna po natin. Baka tumunog si Shopee. Okay? Saka si Lazada. At we'll go to the most important part of our service. Ano po? Yung ating pong tagapagsalita ay isa pong matalik na kaibigan. At I'm so blessed po na maabutan ko po sa Bible Institute. Marami po kami pinagsamahan. 3 eskwelahan po ang pinagsamahan po namin. At salamat po dahil yung dating mga pinapanalangin lang namin na babae ay kasama na po namin ngayon. Amen? Talagang napakapangyarihan po ng panalangin. Ano po? Gusto ko po ipakilala yung wife po ni Pastor Arvin. Ma'am Eunice, pwede po ba kayong tumayo? Palakpakan po natin. Wife po ni Pastor Arvin at salamat po sa ating tagapagsalita from Apalit, Pampanga. Lugar po ni, alam niyo na po, ano? At siya po ay nagpapastor po doon, Cross Point Baptist Church. Tama po ba, Pastor? Cross Point Baptist Church. At siya po ay mentor po para sa akin. Kuya-kuya namin sa ahead po ng monitor namin sa Bible College. At sila po ay napakalaki pong impact sa aking pong buhay. So ngayon po, let's give our attentive ear at buksan po natin yung ating mga mata. Ano po, hindi po ako nakatulog ngayon. Ngayon, sobrang excited ko po sa ating po missions conference. At sana po ganun din yung ipakita natin sa mensahe ng Panginoon. Amen? Maging responsive tayo. Magsabi tayo ng amen kung tayo po ay nag-agree. At tayo po ay makinig po. Nadadalhin po sa mensahe po sa atin, Pastor Arvin Ancheta po from Cross Point Baptist Church. Amen. Kung maka-monitor ka naman, mas masanda ka pa sa akin eh. Alright. Salamat po, Pastor Mike, for allowing us to be here. Napapanood ko lang dati tong lugar na to eh. Nakikita ko lang sa Facebook. At parang kakaiba to ah. Hindi ba lumulubog to pag napapatagal yung preaching? Alright. So magandang umaga po sa inyong lahat. At alam ko, pinag-pray natin lahat itong event na ito. Kasama niyo po kami sa panalangin. At isa po sa amin pong desire ay makita po natin itong mga missionaries po natin na ma-send forth at makapag-stay sa gawain ng Panginoon at magawa yung dapat nating gawin para pareho. Ano po? Sabi nga nung lagi nating naririnig sa mga missions conference na 2 klase lang ang Kristiyano, kung hindi ka missionary, backslider ka. So lahat tayo dito mga kapatid ay missionary. May kanya-kanya tayong mission field. Meron sa Israel, meron sa Mozambique, at meron sa Apalit, meron sa Antipolo. Yung workplace mo, mission field yun. Yung school mo, mission field yun. Parents, yung mga anak nyo, mission field yun. Yung tahanan natin, kung meron pa doon hindi pa Kristiyano, mission field yun. Ang kagandahan doon, hindi na kailangan pang pumunta ni Pastor Mike doon sa work mo kasi may missionary na doon. Nandun ka na. Parang ganun lang po yun. So lahat ho tayo ay missionary dito. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ganitong mga event na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. May mga churches na hindi na ito yung focus nila. And that's why I love this church, itong church ni Pastor Mike, itong gawain ng Panginoon na ito dahil naniniwala ako this is the very reason of the existence of church, of a local church. Kung nandito lang tayo para magtayo ng simbahan, nandito lang tayo para umawit, nandito lang tayo para makinig ng preaching and to feel good and to be educated from the Word of God, kayang-kaya natin kunin yan sa YouTube. Kayang-kaya natin yan gawin sa bahay natin. But the very existence na meron pong local church is for us to go and send forth laborers. Tayo po ay babalik sa ating kanya-kanyang mga lugar na tayo po ay isang misyonaryo. At tayo po ay susuporta ng mga misyon na gustong pumunta sa ibang lugar na para abutin yung mga kaluluwa po doon. And this morning, I am so thrilled dahil nung po ako'y sinabihan ni Pastor Mike, he gave me a very generous time to prepare. At sabi ko, Panginoon, ay looking forward po ako dito.
Kung hindi lang po kaibigang matalik si Pastor Mike, hindi po talaga ako maalis ng Sunday sa church. Pero dahil hindi ko po pwedeng tanggihan si Pastor Mike, at mahal na mahal ko po ito, sabi ko, Lord, give me the message na kailangan po ng bawat isa. At pinagpala po tayo ng Panginoon ng mensahe, at binuhusan po natin ito ng panalangin. At ito po ay nawa ay pagpalain ng Panginoon para po lalo tayong ganahan at lalo tayong maging enthusiastic sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Let's open our Bible in the book of Matthew chapter 9 verse 35 up to 36. Matthew chapter 9 verses 35 hanggang pong 38. If you're there, say aloud, amen. Ang sabi po ng Bible in 35, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted, and they were scattered abroad as a sheep, having no shepherd. Then said unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, accomplish Thy will this morning. Bago pa lang kami dumating dito, Panginoon, You've been orchestrated everything. Alam mo na ang mga mangyayari. Alam mo na ang mapagwawagian, Panginoon. At alam kong magtatagumpay po kami. Now with Thy power and with the Holy Spirit, may I preach, Panginoon, yung kalooban po ninyong marinig ng bawat isa. Alam ko po, Panginoon, sa oras na ito, may mai-encourage, may marirevive, may muli mariredirect yung kanyang focus. Muli, Panginoon, ay gaganahan sa ministry. Muli, Panginoon, ay alam ko na siya po ay magiging masaya sa kanyang paglilingkod. That's why, O God, tinatagubilin po namin ang oras na gagamitin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Maraming salamat po. Ako po ay naligtas at the age of 16 at nagsuko din po ng buhay right away. At doon ko po nakaklase si Pastor Mike and si Pastor Dulay dito po. Magkakasama po kami sa TBI, and then nag-aral din po kami ng Tarlac sa Bible College sa FBCA, and I was given also privilege, same with Pastor Mike, to study and further my knowledge in theology and counseling in Marietta Bible College. At napasama po ako sa isang studios. Kaya nakagraduate po ako dahil ako po ay tumitingin sa exam kay Pastor Mike. So wala sana ako ngayon dito. Dapat nandun pa rin ako eh. Dahil repeater po ako lagi eh. Pero dahil kay Pastor Mike, tinuturungan niya tayo, ay nakapasa po akong kasabay niya. At pagbalik po namin dito, may pinagpipray po akong lugar na kung saan nung ako po ay Bible student pa lang, dun po yung pinaka-bus stop na amin. At tuwing na nag-i-stop po yung van doon, coming from Manila, is nakikita ko po yung napakaraming kaluluwa na wala pa sa Panginoon. Obviously, wala sa Panginoon. And laging nagsisink in sa akin yung isang devotion nung isang kaklase ko sa Bible School. Sabi niya, kapag pumunta tayo sa market, sabi niya, malamang sa malamang, 1, 2, 3 lang yung ligtas dyan. At kung magkaka-rapture, sabi niya, halos hindi mo man mararamdaman. Dahil mabibilang mo lang talaga, sabi niya, and the rest will remain. And at that time, gusto ko na mag-quit sa Bible School dahil sa mga kung anong-anong mga bagay. But God did something sa buhay ko, especially in my health, na sabi ko, Lord, kung pagagalingin mo ko sa bagay na to, I will go back to Bible College and finish it, and hindi na mag-quit. So right after that prayer, kinaumagahan, miraculously, gumaling po ako. And on the Monday, I went back to Bible College and pursue my training. At sa biyaya ng Panginoon, for the past 6 years po, ay ginagamit tayo ng Panginoon sa Apalit, Pampanga, na yung gusto sabihin ni Pastor Mike kanina, yung po ay baluarte ni Soriano. Actually, yung pong bahay namin, kapag Friday, Saturday, marinig mo yung service nila. Because they are gathering there, 25,000 sila. At talagang pag umawit sila, talagang isip mo nasa langit ka na eh. Kasi nakakarinig ka ng mga choir. So ganun po kami kalapit sa kanila. And if we go soul winning, sasabihin sa'yo ng mga tagasunod niya, mas marunong ka pa ba kay Soriano? Mas magaling ka pa ba kay Soriano? Mas alam mo pa ba yung Biblia kaysa sa puno namin?
So dominant po sila doon, as well as the Catholic. Mas maririnig mo pa nga si Soriano sa kanila kaysa kay Jesus Christ. So yun po yung struggle natin doon. But then, kailangan po nating mag-remain doon dahil sabi ko sa Panginoon, hanggat hindi nyo po ako nililipat at wala po kayong ini-impress na ibang lugar, I will remain here. And by the grace of God, sa ating pong pagpapatuloy po doon at sa biyaya ng Panginoon, meron na rin po tayong mga converts, meron na rin po tayong mga na-train na sa ministry, at meron na rin po tayong humahayo, babae, lalaki, bata, matanda. Kaya mga kapatid, lalo na sa ating mga kapwa missionary, gusto ko lang po kayong i-encourage na kahit bata po yan, gagamitin yan ng Diyos. Hindi sayang yung pera sa kanila. Hindi sayang yung time sa kanila. Hindi sayang yung discipleship sa kanila. At iisipin natin, sana mas matanda. Sana yung adults yung nagtatights na. Sana yung mapapakinabangan na lang natin. Alam nyo ba, just for the story, meron po kaming bata na nasa church. Ilang taon na ba si Jasmine? 6 years old, probably like that. 6 years old, 7 years old. One time naglalaro siyang ganyan. May mga kalaro siya. At sabi nung isang kalaro niya, bakit hindi ka nagmumura? Bakit hindi ka nagmumura? Nagmumura silang lahat. Kaming lahat. Sabi niya, hindi kasi bawal sa amin yon. Ayaw ni Jesus yon. Tinuro sa amin ng teacher namin, si Ma'am Eunice, gagagalit si Jesus pag nagmumura ka. Hindi ko alam, bawal pala yun. Huh? Diba? Sabi niya ganon. So, sabi niya ganon, sama ka minsan sa church namin. Isang Sunday, sinama ni Jasmine si Trisha. To make the long story short, mga kapatid, si Trisha po, nadala yung nanay niya, nadala yung dalawa niyang kapatid, nadala yung pinsan niyang isa, at kapatid nung pinsan niya. Meron pong total 7 na kaluluwa ang nasa church namin ngayon and worshiping God right now at this very moment. Umaawit na po sila sa harap, nabaptize na po yung family niya nung nakaraang buwan because of that little child. Kaya ang ministry po at ang pagsuko ng buhay at ang misyon, mga kapatid, ay hindi po about us. It's not about us. Mas marami pang nadala yung batang 6 years old kesa dun sa mga young people namin. May nadadala rin sila pero grabe yung pagkagamit ng bata. Doon po pinapakita, mga kapatid, na walang sayang sa ministry. Walang sayang sa misyon. When you give your life, when you give your time, when you give your effort, your money, and your prayers and everything, it will be worth it all. Kaya mahal natin yung mission. Kaya mahal po natin yung mission, mga kapatid. And same as with Jesus Christ, makikita natin dito in verse 35, and Jesus went about the cities, villages, teaching in their synagogues. Itong gusto ko kay Jesus, mga kapatid, hindi niya lang basta inutusan yung mga disipulo niya, kasama siya. There's the movement right there. His movement, meron siyang movement, pati siya kumikilos. Hindi niya sinabi na, pambira, ililigtas ko na nga kayo, pati ako sasama pa dyan. Mapapako na nga ako after 3 years, tapos sa mga susunod na taon, tapos dito na lang ako sa bahay, kaya nyo na yan. Bibigyan ko na lang kayo ng powers. Pero sumasama siya. Nagpipreach siya, mga kapatid. There's movement right there. And not just that, meron po siyang message. At sabi ng Bible, and preaching the gospel of kingdom. Tatayo ang Panginoon doon, hindi niya sasabihin yung sarili niya, hindi niya sasabihin yung magandang ginawa ni Abraham, hindi niya sasabihin kung ano yung mga self-help na pwede nilang gawin para doon sa investment nila o para doon sa bahay nila, paano lumaki, paano sila magkaroon ng maraming tupa and everything. Ang message po niya is the gospel of kingdom. May mensahe po siyang daladala. And same as we, mga kapatid, tayo po ay hahayo, babalik kung saan tayo tinawag ng Panginoon, having that message, that Christ is the Savior. Hindi lang po yun. Makikita natin in verse 35, mayroon siyang movement, mayroon siyang message. Itong maganda sa Panginoon, mayroon din po siyang mercy. Could you imagine kung nandun lang ang Panginoon at nagyayabang siya, nandun lang ang Panginoon at binabaliwala niya lang yung mga nakikita niyang pangangailangan, pero sabi niya dito, maliban sa nagpipreach na siya, maliban sa humahayo na siya, maliban sa nililid niya na yung mga disipulo, makikita natin dito, healing every sickness and every disease among the people. Okay na yun nagpipreach na siya, yun ang kailangan talaga ng tao. Pero kapag meron doon sa lugar na yon na pinasok na isang crippled man, bulag,
pilay o pipe, pagagalingin pa rin niya. Makikita mo dito yung puso ng Panginoon. Makikita mo dito yung mercy at habag ng Diyos ay hindi niya pwedeng maitago because He is a God of mercy. At darating sa point sa ating pong ministeryo, darating po sa point sa ating pong paglilingkod na hindi natin pera ang kailangan natin, hindi na asawa ang kailangan natin, hindi na yung encouragement ang kailangan natin. Darating sa point na ang aasamin natin is yung mercy ng Diyos. And thank God, available to. Thank God, makukuha natin to. In verse 36, makikita po natin, the people are sick, but because they are fainted, He was moved with compassion. Talaga namang si Kristo, mga kapatid, punong-puno nito, compassion. And if you have Jesus Christ in your heart, yun ang mararamdaman mo sa mga lost soul. At kung si Kristo ay nasa puso mo at totoo mo siyang tinanggap bilang Lord and Savior at siya yung nabubuhay sa puso mo ngayon at the seat of your affection, kung paano nakikita ng Panginoon yung mga kaluluwa na wala pa sa Kanya, same thing yung mararamdaman mo dun sa bata na nakikita mo sa daan, walang pastor, walang pagkain, at walang Bible, at walang church. Makakaramdam ka ng compassion. Mga members ng Shekinah Glory Baptist Church dito sa Antipolo, isang araw, merong isang lalaki at asawa niya na nagkaroon ng same compassion. That's why may church dito ngayon. Kung bakit ka nakakaawit sa Panginoon ngayon, kung bakit binago ng Diyos yung buhay mo ngayon, kung bakit ganyan ka na manamit, kung bakit ganyan ka na magsalita, kung bakit Sunday nasa church ka na, dati nasa galaan ka, kung bakit kinakaya mo na yung mga battles mo sa buhay ngayon, kung bakit ngayon naintindihan mo na yung buhay, kung bakit ngayon excited ka na pumunta sa langit, kung bakit ngayon nais mo nang ibigay o binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon. It's because for that one man na nagkaroon ng compassion sa buhay mo na pumunta rito para magtayo ng church. The same passion that we have from Christ, galing sa Diyos yun. Mahirap kaya mag-alaga ng tao. Pero in-overlook na ng mga missionaries yan. At tiningnan na lang nila yung kailangan mo at yung pangangailangan mo. The people are scattered. And they were scattered abroad. Sila po ay scattered. Ibig sabihin, punta rito, punta roon, jump dito, jump doon. Wala po silang church. Walang nangangalaga sa kanila. Nalungkot ang Panginoon. And not just that, the people are shepherdless. Each of one of us needs shepherd. Kailangan po natin ng shepherd. Kahit mga pastor, kailangan ng shepherd. Kaya po tayo pumupunta sa mga ganitong event, mga kapatid. Nagpapa-shepherd po tayo sa mga elder. Nagpapa-shepherd po tayo dun sa kanilang mga experience sa buhay. Nagpapa-shepherd po tayo dun sa mga testimonies ng mga nauna sa atin. Nang sa ganon, habang kami ng mga bata na nakaupo dyan ay maririnig yung pinagdaanan mo, sasabihin namin, hindi lang pala ako nakaranas niyan. At kung siya nagtagumpay dyan, siya tinulungan ng Panginoon, siya nag-provide ng Diyos sa buhay niya, same thing na gagawin ng Diyos ko dahil pareho lang kami ng Diyos. We all need shepherd. At kayong mga young people, sa ating mga young people dito, ng church na ito, at ang bawat isa sa atin dito, meron binigay ng Diyos according to His heart na shepherd natin. May matapang, may malambing, may mapagpatawad, may ma-pride, may sigaw ng sigaw, may malumanay, iba-ibang klase, depende sa puso ng Panginoon. Now sa apalit, mga kapatid, yung mga kapampangan, matitigas. Isang araw, ako po ay may na-solvent po kami, inalagaan namin for 2 weeks, dalaga. Meron po siyang kalibin, 2 weeks. Kinausap, dinisciple, winitnessan, halos everyday, minentoran, single pa lang ako noon, pati yung boyfriend niya. And after 2 weeks, nakareceive po ako ng text galing sa nanay, nung bata. Probably 18 years old na siya noon. Sabi nung nanay, anong tinuro mo sa anak ko? Sumasagot siya. Nung kinausap ko yung bata, sabi ko, mali ang sumagot sa magulang. Bakit mo naman sinagot yung nanay mo? Akala ko ba gusto mo siyang maligtas? May plano tayong madala natin sa church yung mama mo. Bakit mo naman sinagot? Mali yun, kapatid. Pastor, hindi ko po siya sinagot. Pastor, nag-explain po ako kung bakit saan ako nang galing at sabi ko galing ako sa church. Yun po ang totoo, pastor, hindi ko siya sinagot. Ayaw lang po talaga niya kasi na mag-church ako. Now, bilang isang pastol, hindi ko po advice na gawin niyo po ito. Hindi po ako proud sa ginawa ko, pero nagawa ko na eh.
Minessage ko yung nanay. Alam mo ba yung anak mo nakikipag-live-in? Alam mo ba yung anak mo umiinom? Alam mo ba yung anak mo ayaw nang pumasok sa eskwela? Alam mo ba yung anak mo gusto nang magpakamatay? Alam mo ba yung anak mo galit na galit sa'yo? Alam mo ba yung anak mo galit na galit sa tatay niya? Alam mo ba yung anak mo galit na galit sa mga kapatid niya? Alam mo ba yung anak mo kung anong klaseng anak meron ka? Pero heto siya ngayon, nandito ngayon, tinitrain ko, tinutulungan namin, pinapalakas namin sa Panginoon, sinasabi namin huwag magpakamatay, sinasabi namin mag-aral siya ulit, sinasabi namin mahalin ka at patawarin kayo ng parents nyo sa ginawa nyo sa kanya. Dalawang bagay lang ang mangyayari sa anak mo. Pabayaan namin siya at ikaw ang mag-train sa kanya o hahayaan mo siya dito sa church para maging maayos yung buhay niya. Sinin niya pero hindi siya nag-reply. Minsan sa ministry, mga kapatid, kailangan mo ring maging matalim. Hindi lagi, pero kailangan din. And that very lady, mga kapatid, that very lady is our greatest soul winner sa church namin ngayon. Hahayo yun kahit wala kami. At yung boyfriend niya, nag-break na sila. At yung boyfriend niya, siya ngayon yung nagpipreach in my absence. Why, mga kapatid? Because there's shepherd. May shepherd. May umiyak. May ginamitan, mga kapatid. Gumamit siya ng tungkod para yung mga taong mag-aalis ng tupa ng Diyos sa church, pipigilan niya. At salamat sa Panginoon, nung time na tayo po ay wala pong shepherd, naging shepherd po ang mga pastor natin sa atin. Not just that, in verse 37, nung binabasa ko po ito, nararamdaman ko po yung bigat ng Panginoong Hesukristo habang binabanggit niya yung mga words. Alam niyo po, madalang lang mag-open si Jesus sa ibang tao. Mostly sa Ama siya nagpipray. Diba? He will separate his time sa mga disipulo. Iwan kayo dyan, nakakit ako sa bundok, mananalangin ako. Pero this time, mga kapatid, hindi na napigilan ng Panginoon. Nilabas niya na sa mga disipulo, sabi niya, and say it unto his disciple, the harvest is truly plenteous. Ang dami pa. Napakarami. And not just his thinking in Israel at kung ano yung nakikita niya. For sure, dahil si Jesus Christ is all-knowing, mga kapatid, nakikita niya pati Philippines. Binabanggit niya rin dito yung sa Africa. Binabanggit niya rin dito yung sa Egypt, yung sa Israel at sa anong parte ng mundo. Nakikita niya na that the harvest is really, truly is plenteous. And we can see here the undeniable need for laborers, but the laborers are few. May laborers. Ito kayo. Ito tayo. But we are still few. Kokonti pa rin tayo, sabi niyang ganun. Pero ito yung maganda. Pag may problemang nai-encounter si Jesus, merong solusyon. And sabi niya, God saw the need, so He gave the solution. Ano po yung solution? Nasa verse 38. Pray. It all starts in praying. Hindi sa deputation. Hindi sa pagre-raise ng pera. Hindi sa paggawa ng outline. Hindi sa pagpa-plot kung saan ka magsisimulang barangay. It all starts with prayer. It all starts with kneeling and crying for the Lord that may the power of Christ be upon us. Dahil yung susungin natin at yung pupuntahan natin is very dangerous. It will give toll to your body. It will give toll to your spirituality. Dumaranas din sa point na gusto na naming mag-quit. Dumaranas din sa point, mga kapatid, na gusto namin itigil. Despite of all those achievements, despite of all those saved souls, despite of the numbers of baptism, may time, mga kapatid, that while we are alone, we wanna quit. At normal po yon sa ating pong mga kasama. But let me encourage you this thing, may prayer po. May panalangin po tayong pwedeng balikan. Kung sinimulan po natin sa panalangin, itutuloy po natin yan sa panalangin, makakapagpatuloy tayo through prayers, at tatapusin po natin in prayers. Pray ye that the Lord of the harvest, that He will send forth laborers unto His field. Ipagpipray natin na mayroon pang tawagin ng Diyos. Nasaan na yung mga camp dati? Nasaan na yung mga camp dati, mga kapatid? Kung saan ang main focus ay magtawag ng kaluluwa. Nasaan na yung mga activity dati, mga kapatid,
na kung saan ang main focus is mag-surrender ng buhay sa Panginoon. Nasaan na yung mga events natin ngayon? Unti-unti na nang napapalitan, unti-unti na natin ginagaya ang CCF, unti-unti na natin ginagaya yung mga born-again believers, unti-unti na natin ginagaya yung mga activity, agenda nila na hindi naman effective. Bakit hindi tayo bumalik dun sa old-fashioned, kung saan that's still effective until right now, kung saan libo-libo yung tinawag ng Diyos sa ministry at hanggang ngayon nasa ministry pa rin sila. One time may nag-invite sa akin sa camp, pero alam ko yung nature ng camp nila. Sabi ko, Pastor, mahal po kita. Pastor, gusto ko pong mag-preach talaga kahit anuman po, pero Pastor, ayoko naman po. Nabanggit ko na po sa church na hindi po kami pumupunta sa ganyang klaseng event. Dadalin ko yung mga young people ko doon. Pag uwi kami, sasabihin, Pastor, pwede pala yung ganun? Pastor, pwede naman pala mag-suot ng ganun. Ba't sa atin bawal? Ba't itong pinuntahan natin pwede? Naka-legging sila doon. Pastor, tumbling-tumbling sila. May mga bakla pa. May mga pailaw-pailaw. Pastor, pwede sa atin yan ah. Pwede na dapat sa atin yan. Sabi ko, Pastor, kung ganun lang din po ang mangyayari, napipicture ko na yung mga young people namin. Kulokoy eh. Ayoko mag-explain sa inyo, hindi na lang tayo pupunta. Nawawala na mga kapatid. Napapalitan na po ng kung ano-ano. Pero po ang sabi ng Panginoon dito, manalangin tayo ng mga hahayo, ng mga mag-harvest. Nandiyan na yung harvest. Nandiyan na yung pang-harvest. Kailangan na lang ay yung mga tao na pupunta sa field. Ang ganda nung kanta. Sabi niya, ang daming kumakain sa aking table, pero yung field ko empty. Kain na tayo ng answered prayer. Kain na tayo ng blessing ng Diyos. Kain na tayo ng mga panalangin para sa ating paggaling, sa ating mga karamdaman. Kain sa table ng Diyos. Consume na tayo ng grace ng Diyos habang yung field ng Diyos empty. Blessing po na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon in any forms. Pero meron pong field na dapat nating puntahan. Meron pong mission field na dapat po nating i-harvest. Dahil sabi po dun sa verse, huwag mo sabihin 4 days pa, 4 months pa. Lumaki po ako sa farm. At kapag inabutan po ng ulan, yung gapasan, tutumba po yun. At kapag tumunba po yun, malaki po yung chance na hindi na yun aangat dahil basa. At ang mangyayari dun sa binhi, matutubigan. At kapag natubigan po yun, mabubulok. At kapag ginapas mo na yon, yung maaani mo, kung meron man, bulok na rin. Kaya ang gagawin nila, mga kapatid, bago dumating yung tag-ulan, gagapasin na yon. Nang sa ganun yung harvest, buong-buo nilang makuha. Pero nangyayari talaga minsan yung bagyo. At one time, ang expect nila dun sa farm ni lola ko is 300 na sako. Pero dahil dun sa unexpected na bagyo na yon, 15 na lang nakuha nila. Napakalaking lugi. Same thing mga kapatid sa buhay ng isang tao. Same thing sa buhay dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas na lang po tayo mga kapatid. Every second, meron pong 3 namamatay. Every second, meron pong 3 namamatay. That's why the Bible says, manalangin tayo ng mag-harvest sa kanila. Manalangin tayo, and praise be to God, bago tayo mamatay ngayon, mayroong nag-harvest sa atin. We are here this morning, mga kapatid, because we are the answered prayer dun sa panalangin ng Panginoon. Could you imagine, sabi niyo, manalangin kayo ng laborers. At eto tayo ngayon, answered prayer ng Diyos. 2,000 years ago, answered prayer ng Diyos sa mga buhay po ninyo. Sa mga buhay po natin, tayo yung kasagutan ng Panginoon, sa Panginoon. That's why we love missions, mga kapatid. I love mission. I hope you love missions. And the reason why you are here right now, because you love missions. Bakit natin? Why? Every born-again believer who was bought by the blood of Jesus Christ should love mission. Pastor, bakit kailangan pa naming mahalin yung misyon? Hindi pwedeng mahalin ko na lang yung ministry ko? Hindi ko na lang pwede bang mahalin na lang yung magulang ko, yung pastor natin? Bakit may kailangan mission pa, pastor? Ba't kailangan pati yan mamahalin natin? Isang bagay lang kapatid, produkto ka ng misyon. Kung ganyan mag-isip, yung tao na nag-send dun sa pastor mo, wala ka ngayon dito. So lahat po tayo ay produkto ng misyon. Wala tayong reason para hindi ito mahalin. Pero meron po tayong mga nilagay dito ng Panginoon na reason why we should love mission. Number 1,
Because of the rendered sacrifice. Paano hindi mo mamahalin yung misyon, mga kapatid? May nagsakripisyo dyan. May nagbata. May nahirapan. May nagbigay. And that is the Lord Jesus Christ. Siya po yung unang regalo sa misyon, mga kapatid. Why? Because for our atonement. Siya yung nag-provide ng ating pong kapatawaran. In Isaiah 53 verse 5, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. And the chastisement of our peace was upon Him. And with the stripes, we are healed. And in Hebrews chapter 9 verse 22, and almost all things are by the law purged with blood. And without the shedding of blood, it is no remission. Meron pong nagbayad ng kasalanan natin. May nag-atone sa atin from our sin. And not just that. Bakit ginawa yun ng Panginoon? For us to be alive. Kasi lahat tayo dati patay sa kasalanan. Sabi ng Ephesians, we are all dead. Totoo naman yun. Hindi lang po yung doktrina ng Calvinist. We are all dead, mga kapatid. Doktrina po yun ng Bible. Hindi natin alam yung ginagawa natin. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Wala tayong laban sa kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan. We are all dead. But praise be to God, isang araw, there's a great missionary went to that cross and gave his life for you and I. Kaya ngayon, buhay tayo. Nung namatay siya, binigyan niya tayo ng buhay. In 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bare our sin in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. That's why nakakatayo po ako dito, mga kapatid. Nakakaawit tayo dito, nakakakilos tayo sa ministry. Meron po tayong ganang gumawa ng mga bagay-bagay. It's because right now we are alive. Hindi po tayo nauto ng pastor. Hindi tayo nauto ng librong to. Merong nabuhay sa atin. At nung nabuhay yun, naintindihan natin yung buhay kung ba't natin ginagawa ito. Nakita natin yung mali natin ginagawa noon. Nakita natin yung kasamaan ng buhay at takbo ng buhay at direksyon ng buhay natin noon. But now that we are in Christ, not in the Baptist Church, we are in Christ. Tayo po ay buhay na naglilingkod sa Panginoon because there's somebody that rendered a sacrifice. Not just that, it's for all. It's for all. It's para sa lahat. In Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone in his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Could you imagine that? While Christ is hanging there on the cross, bit-bit niya yung kasalanan mo at kasalanan ko. That's why when He is there, tikom yung bibig niya. Tikom yung bibig niya na parang guilty. Although sabi ng Bible, wala siyang kasalanan at naniniwala po ako doon. He who knew no sin, but He was made sin for us. Kaya hindi siya bumubuka ng bibig eh. Parang guilty lang. Kasi lahat ng rape, lahat ng murder, lahat ng sin, lahat ng pagkakamali ng tao at pagkakamali mo, dala-dala ni Jesus. At yun yung nakikita ng Ama sa Kanya. That's why He was being punished like a criminal. Kung parusahan siya ng Diyos, parang hindi niya anak eh. Tinanggap lahat ng Panginoon yun para sa iyo at para sa akin. Para sa misyon. Nang sa ganun, when we go and preach, mga kapatid, meron tayong mensahe. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. I love mission, mga kapatid, dahil bago po tayo mag-pray, bago po tayo makapagbigay, bago po tayo makapag-pledge, bago po tayo makapag-soul winning, bago po tayo makapagtayo ng church, bago po natin gawin tong mga bagay na ito, meron munang nauna na magbigay ng sarili niya. Itong ginagawa natin ay follow up na lang ito sa ginawa ni Jesus. Pero siya talaga yung pinakaunang nagbigay ng sarili niya. That's why may reason na tayo para magmisyon. May reason na tayong ganahan. May reason na tayong makapagpatuloy. Because meron na pong unang nagbigay, the rendered sacrifice. I love the song, sabi ng song, I wonder have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree, who take of His great sacrifice at Calvary. I know my Lord expect the best for me. How many are the lost that I have lifted? How many are the chains I helped to free? I wondered have I done my best for Jesus when He has done so much for me. God is our big time supporter. Hindi Amerika, hindi yung home church mo,
Hindi yung talino mo, hindi yung skill mo. God is our greatest supporter. Sa Kanya tayo dapat nagre-report. Sa Kanya tayo dapat humihingi. Sa Kanya tayo dapat nananalangin higit sa mga tao na nilalapitan natin. Hindi masamang lumapit sa churches. Hindi masamang lumapit kay grandma. Hindi masamang lumapit sa mga kaibigan natin. When it comes to mission, we will do everything what it takes for just to provide for mission. Naniniwala naman ako dyan, mga kapatid. Pero ang Diyos, ang ating big time supporter. Pag nag-support ang Diyos, incredible. Pag gumamit ng tao ang Diyos, incredible. At hindi mo ma-imagine kung paano nyo na ginagawa yon because He is the owner of everything. God is the big time supporter of all missionary when He gave His Son Jesus. Yun yung pinakamahal na support. Si Kristo. Amen? Jesus Christ. And that is Jesus Christ. And we are indwelled by the greatest soul winner, the Holy Spirit. Greatest soul winner is the Holy Spirit. Pag kinonvict niya tayo, soul win mo yan. Kausapin mo yan patungkol kay Kristo. Witnessan mo yan. Actually, minsan tayo pumapalag pa eh. Nung ako po una sa Pampanga, dayo lang din po kami dyan eh. Taga-Pangasinan talaga kami. Hindi ako marunong magkapampangan. Nagturo kami ng bata. Sabi ng mga bata, hey, tsura. Hey, may tsura siya, oh. Hey, may tsura siya. Ako naman, uwi ako sa bahay. At kapampangan yung tatay ko, di ba? Pa, ayos yung mga bata dito. Gusto ko dito. Bakit? Nung nagtuturo ako sa Pangasinan, wala mang ganun. Pero dito sabi, may tsura daw ako. Saan ka lulugar dun sa may tsura ka? Paano ba pagkakasabi? Sabi ng tatay ko, matsura ka, may tsura siya. Ibig sabihin pala yun, walang hiya yung mga batang yun. Kabaliktaran. Nung bumalik kami doon the other Saturday, sabi ng Diyos, turuan mo yan. Sabi ng Holy Spirit, greatest missionary, Holy Spirit, turuan mo yan. Sabi ko, oy, pupunta kayong impyerno. Mais kayo dito, wala kayo sopas. Diba? Pumapalag pa tayo eh. Diba? Ganon sila mga kapatid. Joke lang po yun. Pero winitnessan po natin yun. Yung isa nasa church na. Not just that mga kapatid. Why I love mission? Because ang gusto ko sa mission, kapag tayo po ay yung puso natin nasa mission, it reassures your salvation. Nakakadagdag po ito sa pag-reassure ng ating kaligtasan. Although Bible sapat na, pero masarap sa piling yung nare-reassure ka mga kapatid. Why? In 1 John chapter 5 verse 11 to 12, at ito ang patotoo ng Diyos, binigay niya tayo ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak, at sino mang nasa kanya, ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanya, ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Kung tayo po, nasa atin si Kristo, nasa atin ng Diyos, at ang desire ng Diyos is worldwide evangelism, magaganap po ito sa puso natin, may mangyayari. Hindi po ito naiisip ng unbeliever. Hindi po excited dito ang backslider. Hindi po excited dito mga kapatid ang nagpapanggap na ligtas. Ay makunat yan. Papag-pledge mo yan, makunat yan. Mga nagpapanggap na ligtas, maraming dahilan yan para magbigay. Pero yung isang totoong ligtas, yung isang totoong converted sa Panginoon, may something sa puso niya na excited siya pagdating sa mission. Why? Because loving mission is the outpouring of our gratitude nang tayo po ay masave that results to obedience to fulfill our earthly objective. Outpouring yan. Yan yung result na kumbaga kung nilagyan ng gatas yung isang baso, pag tinabig mo yan, gatas yung lalabas. Pag nilagyan ng kape yan, pag nasagi mo yan, kape yung matutumba. Same thing sa buhay natin kapag tayo po mga kapatid ay nakakilala sa Panginoon at tayo po ay may outpouring ng gratitude na na-save tayo from hell. Lalabas at lalabas yan. Naligtas ako dahil mayroong pumuntang missionary dito. At yung missionary na yun nakapunta rito sa amin kasi may nag-support sa kanya. So kung magsusupport ako ng missionary, yung missionary na yun pupunta dun sa lugar na yun, may maliligtas din na tulad ko. Outpouring yun mga kapatid. Result yun, kusang lalabas yun. Hindi yun dapat pigain. Hindi yun dapat itaob para lumabas. Ang sasabihin mo pa nga, Pastor, ang konti naman ng missionary natin. Pastor, ano pa pwede nating itulong sa kanila?
Ano pa pwede natin gawin? Pastor, magtataas ako ng faith promise ko, increase natin yung mga support nila. Amen? Ganda yun, no? Maganda yun. Outpouring po yan, mga kapatid, at magre-resulta po yan ng obedience. Kaya pag nag-preach dito, patungkol sa mission, hindi ka, ang gagawin mo, yes, amen, Lord, makibahagi ako. Sali ako dyan, count me in. Gusto ko yan, kasi naligtas ako dahil dyan. A true converted believer or saved person indwelled by the Holy Spirit will always love missions. Hindi mawawala sa puso niya yan. Mapapanaginipan pa niya yan. Yung mission, mga kapatid. Ang ganda po nung kanta, sabi niya, what a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have lied in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Kapag ligtas ka, kapag si Jesus nasa heart mo as your Lord and Savior, you will love missions. You will participate in mission. Not just that, number 3, why I love mission, it redefines our service. Pinapaganda nito ang paglilingkod natin. Pinapaganda nito, pinaguhusay nito, at pinapaayos nito ang ating paglilingkod. In Philippians chapter 3, verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kapag tayo po, mga kapatid, ay nagmamahal sa misyon, I love the word there, press. Yung press po dyan, hindi yung idiin. Kabaliktaran. Yung press po dyan, nagmamatulin. Yung press parang steady ka lang dyan. Hindi. Yung press dito, ang sabi ni Paul, mga kapatid, nagmamatulin ako. Alam niyang kulang na siya sa oras. Alam niyang marami pang dapat i-harvest. Alam niyang dapat marami pang kaluluwa ang dapat abutin sa Panginoon. Kaya I press toward the prize of the high calling of God. Dahil ganun din po tayo, mga kapatid, when we love missions, it makes us a brave soul winner. Kapag sa puso mo, integrated yan ng misyon, may application sa puso mo na naka-install about mission, magiging brave soul winner ka. Hindi ka panghihinaan ng loob. Hindi ka mawawalan ng sigla. Hindi ka matatakot. Kahit sino pa yung iharap sa'yo, basta kinunbik ka ng Holy Spirit, isusolwin mo yan. Because you love missions. At alam mo, missions is not just about supporting missionaries. You yourself is a missionary. It makes us a blessed steward. Pinagpapala ng Diyos ang nagbibigay. Pinagpapala ng Panginoon yung mga sumusuporta, bumabalikat, nakikibahagi sa misyon. Actually, mga kapatid, dapat wala na to eh. Hindi ko na dapat isasama to. Bugbog na tayo dito. Ibibless kayo kapag kayo ay nag-support ng mga missionary. Totoo naman po yun, kahit nga sa ayaw mo't sa hindi eh. Pag nagbigay ka. Pero mga kapatid, huwag tayo dun ma-focus. Huwag tayo mag-support ng mission para, oh Lord, nagbigay ako, asan yung pagpapala mo? Expect it, darating yan mga kapatid, naniniwala po tayo doon. Pangako yan ng Bible, tinuro yan ng Biblia, at nakita natin yan sa maraming buhay, nang sila po ay nagmahal ng mga missionaries, nagmahal ng misyon, pinagpala yung business nila, pinagpala yung family nila, pinagpala yung trabaho nila. Pero huwag ka doon ma-focus, dahil bago ka makapagbigay sa misyon, pinagpala ka na ng Panginoon. Blines ka na ng Diyos. Hindi mo na kailangan yung return of investment. Hindi mo na kailangan yun. May crown ka na sa langit. May reward ka na sa langit. Hindi ka na pababayaan ng Panginoon. Diyos na bahala sa iyo. A blessed steward. Pinagpapala ang simbahan na may pag-ibig sa misyon. Napakapalad nyo dito sa church na to dahil yung pastor nyo may desire sa misyon. Hindi lahat, meron yan. Nasa tamang church kayo. Nasa church kayo na pagpapalain ng Diyos. Nasa church kayo, mga kapatid, na although nasa hot list ng kaaway dahil ayaw niya yung ginagawa nyo, pero nasa top list naman kayo ng pagpapalain ng Diyos. At sa murang edad, nilagay na kayo ng pastor nyo, hindi mo na siya, magsusupport tayo ng church kapag may building na tayo. Magsusupport tayo kapag marami ng milyonaryo dito. Sa murang edad, tinuruan na kayo ng pastor ninyo, purihin ng Panginoon. Tama po yan, mga kapatid. Hindi siya natakot. Alam nyo, sa church namin, kailan yun, last month, may pumuntang missionary. May pumuntang missionary doon. Nag-raise siya ng bubong. Magkano kailangan mo, pastor? Sabi niya, pastor, 15,000, mapapa-shed po namin yung garahe para doon kami mag-service. Kasi, inulan, tas nasira yung parang tolda nila. O mga kapatid, 15,000 kailangan ni pastor. Nabuo namin on that Sunday. Nakumit ako, ilan ka, magkano ka.
I mean, magkano ibibigay mo? Sorry. Magkano ibibigay nyo, kapatid? Kami nagtaas, may 5,000, pastor, 2,000, pastor, 3,000. Pastor, family namin, ganito. May isang bata dun sa sulok. Ilang taon na si Calvin? 11? 10. 11 years old. Nagtaas ng kamay. Pastor, 100 po ako. Now, isip ko, at isip nating lahat, hihingin niya lang yun sa magulang niya. So, I asked his parents, sabi ko, saan galing ni Calvin yung 100 niya? Sabi niya, Pastor, may ipon yan. Mahal na mahal niya yung ipon niya. Magkano na ipon niya? 300, Pastor. Binigay niyo yung 100 niya? Tagal niya pinag-ipunan niyo, Pastor. Hindi ko alam ba't niya binigay. Binigay sa missionary. After a week, nakausap ko yung missionary. Sabi niya, Pastor, ang naabot niyo po sa akin at nilagay po namin sa shed po namin is 14,900. Ay, kapatid, kumpleto yan ha. Kumupit ka pa. Kumpleto ko binigay yan. Hindi, Pastor. Yung 100 napunta sa puso ko. Yung 100 ni Calvin. It encouraged the man of God. Na sa murang edad, mga kapatid, sila po ay ginamit ng Panginoon. Makikita po natin dito, it makes us a blessed steward. It makes us a better servant. A better servant. Kapag tayo po ay nasa misyon, mga kapatid, paglilingkuran po natin ng merong kaligayahan at meron pong kakaibang enthusiasm ang Panginoon when we are in the mission. Ang gagawin po natin kahit tayo po ay discouraged, kahit tayo po ay feeling natin ayaw tayo nung lugar, ayaw tayo nung pupuntahan natin, ilang beses na tayo, pero babalik pa rin tayo doon. Magpapas pa rin tayo ng trucks natin doon. Pagpapakain pa rin tayo ng bata doon. Hindi tayo madi-discourage. Hindi tayo hihinto. Hindi tayo panlulupaypay. Hindi natin sila i-cross out. At itong lugar na to ayaw sa atin. Hindi, babalikan pa rin natin doon. Kakatok pa rin tayo ng kanilang mga bahay until they will know na merong church na nagmamahal sa kanila. Na merong pastor doon na concern sa mga kaluluwa nila. Sabi po ng kanta, rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen, tell them that Jesus, the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Our country is dying. Our morality is dying. Our educational system is dying. Could you imagine that sa school mo pa, matututunan ng bata ang LGBT? Sa school pa matututo yung bata ng TikTok. Sa school pa matututo yung bata, mga kapatid, na maglabas ng kanilang mga dibdib dahil sa mga teacher nila. At ngayon, examination na nila yon. Exam na, sumayaw sila. Salamat dun sa mga parents na naninindigan, na sumusugod sa eskwelahan para sabihin na hindi nyo pwedeng gawin yan sa anak ko. Sa Diyos yung anak ko at yung pamilya ko at hindi siya sasayaw ng mga ganyan. Our world is dying, but thanks be to God, inuutusan tayo to rescue the perishing and care for the dying. That Jesus is merciful and Jesus will save. Why I love missions, number 4, the result is satisfying. Meron yung resulta, mga kapatid, na nakakasatisfy sa mission. Number 1, the lost are converted. Yung mga wala sa Panginoon ay nakukonvert. Yung mga naliligaw. John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. In Acts chapter 26 verse 8, to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sin and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Salamat sa Panginoon that He's still in the business of saving souls. Salamat nung pumunta, nangako ang Panginoon na nung tinawag si Pastor Mike dito sa Antipolo, nangako rin siya ng mga mako-convert. Nasasamahan niya si Pastor Mike at si Madam Min. Sasamahan niya tayo kung saan tayo pupunta. Hindi ka pupunta doon mag-isa. Actually, merong verse sa Bible na laging nagagamit sa maling context. And lo, I am with you always. Hindi yun ginagamit, mga kapatid, para sa kung ano-ano pa mga bagay.
Hindi yun gagamitin para sa kung ano-anong mga personal agenda. Yun po ay pangako ng Diyos sa mga soul winner. Pangako ng Diyos sa mga missionary na kung saan kayo pupunta, hindi kayo mag-isa doon. Sasamahan ko kayo all way. Even unto the end of this world, the lost are being converted. Number 2, the lives are being changed. Hindi lang sila basta makukonvert, pero yung buhay nila babaguhin ng Diyos. Yung buhok nila babaguhin ng Diyos. Yung pananamit natin babaguhin ng Diyos. Yun po yung misyon. Yun po yung nakakasatisfy. Yung nakikita mong kalat-kalat lang sa daan. Yung nakikita mong papalit-palit ng boyfriend. Yung nakikita mo mga kapatid na walang patutunguhan yung buhay niya at umiinom ng alak at kung ano-ano mga bisyo. Nung naligtas siya, because of mission, there is a satisfying result. Makita lang kayo ng pastor nyo na nabago yung buhay nyo. Maliban sa Diyos ay masaya, siya ay masaya. Makita lang natin yung mga bata na nagpapatuloy umawit sa Panginoon, yung mga bata na nakakasama na natin sa soul winning, dati sila yung binibisita, ngayon sila na yung nagbibisita, satisfying yun. Hindi nababayaran ng pera yun. Yung dating Hindu, yung dating Muslim, yung dating Jew or what, makikita mo siya, naaalisin niyo yung balbas niya, aalisin niyo yung dreadlocks niya, aalisin niyo yung damit niya, at ang pagliling at hahawak na siya ng King James Bible, hindi na Quran. Nakakasatisfy yun, brads. Amen? Sulit ang paglilingkod mo doon. Makita mo yung kapatid mo na pinagpipray mo lang dati dahil kung ano-anong ginagawa sa buhay niya, pero ngayon kasama mo na sa church, satisfying yun. Makita mo yung parents mo, pinagpipray mo, nasa church na ngayon, nakadress na. Satisfying result, lives being changed. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things pass away. Behold, all things are become new. That is mission, changing lives. Going to places, going to deserted places and changing lives there. Not just that, the laborers are challenged. So maganda sa mission mga kapatid, nakaka-encourage sa ating mga laborers. Yun yung result. In 1 Corinthians chapter 9, 22-23, to the weak I was weak that I might gain the weak. And I am made all things to all men that I might be by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Makikita ho natin dyan mga kapatid na there are times sa buhay po ni Apostol Pablo na tumitingin na lang po siya mga kapatid, tumitingin po siya sa mga resulta. Tumitingin po siya doon sa mga na-achieve ng kanyang ministry. Dahil maganda po yun, nakaka-encourage po yun. Darating ang time sa pupuntahan mong lugar. There will be a time, mga kapatid, na hindi laging masaya. Hindi laging okay. Hindi laging ganado. Hindi laging gusto mo laging lumabas. Hindi mo laging gusto magbigay ng tracts. Hindi mo gustong mag-preach, gumawa ng outline. Pero kapag merong nakikitang result, merong kahit kakapiranggot, yun ang gagawin ng Panginoon eh. Every time I am discouraged, ito yung diskarte ng Diyos na ginagawa niya eh. Bigla-bigla sa GC may nagte-testimony. Diba yung everything is gloomy sometimes. Pero sa GC nyo sa church, bigla, gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon. Salamat po dun sa preaching ni Pastor Abi na ginamit ng Diyos na ganito po. This day, ganito po yung nangyari sa akin, pero nangusap po ang Panginoon ng ganito. Asan ba yung Bible ko at makagawa nga ng outline? Ma-encourage ka. Iiyak ka at sasabihin mo, Lord, pasensya na. Hindi ko alam to. Nababago naman pala yung buhay nila. Akala ko walang nangyayari. Meron mga kapatid. The laborers are challenged. In Ephesians chapter 6, chapter 2, verse 4 and 6, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Do you believe that? I believe that. Tayo binuhay niyang kasama si Kristo noong tayo mga patay pa. Teka lang, mali yata yung verse ko. Sabi ko na nga ba, mali eh. Bumalik tayo sa number 3. So balik tayo ulit. Wala kasing stapler to eh. Wala kasi akong pambili, Pastor Mike, na stapler. Doon na pala tayo sa kanta. Going forth, weeping. Sowing for the Master. We're doing this for the Master. Hindi kay Pastor.
Hindi para may report ka kasi baka i-drop yung support mo. We're doing this for the Master. Meron tayong master sa lupa, si Master White, master namin yan. Pero may master din kami sa langit, mga kapatid. Let's do this for our master. When you go there, mga kapatid, hindi dahil baka pagalitan ako ni pastor, nakakahiya kay pastor, baka i-mention ako sa pulpito ni Pastor Mike, alam ko hindi niya ginagawa yon. Pero pupunta ka doon because you know that you serve a living God at siya yung tumatanaw at nakakakita ng mga labors natin. And He is not forgetful of all our labors of love pagdating po sa gawain ng Panginoon. Though the loss sustained, our spirit often grieves. When our weeping sober, He will bid us welcome. Ito yung maganda, mga kapatid. Magpagod tayo dito. Kasi pagdating natin sa langit, chill na lang tayo doon. Wala mang Netflix doon, mga kapatid, pero chill tayo doon. Okay lang mapagod dito for a while. But when we go there, mga kapatid, for eternity, comforted tayo. For eternity, tayo po ay mag-i-enjoy. At lahat ng pagod natin will be worth it. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sinabi dito sa kanta, sino yung masaya? Yung pumupunta sa langit ng mag-isa? No. Yung may dala. Yung may dalang sheaves, yung may dalang palay, yung may dalang binhi, yung may dalang ani. Bringing in the sheaves, we shall come rejoicing when we have those souls in us na, Lord, alam mo ba, yung pagpapala mo sa akin, ito yung resulta. Alam niyo ba yung kantang Faces? Amen. Those faces, mga kapatid, that lining up sa likod mo, na nasa account mo, ang sabi ni Apostol Pablo, will join you up there. At sasabihin nilang, I got saved because of this man. Because God used this man. God uses this church. God uses this pastor. Di ba satisfying yun? That is mission, mga kapatid. Na-focus tayo na pagdating natin dun sa langit. Could you imagine, no? Ano lang, naisip ko lang, ngayon lang. Makulit yung isip ko eh. Di pa kasi ako kumain. Gutom na po kayo? Ayos lang yan. Ayos lang yan. Kilala ko si Pastor Mike, big time magpakain to. Kaya kaibigan ko yan eh. Tsaka yung, lalo pa yung church nyo. O, di ba, agree kayo, no? Ganyan yan. Ano, tawag dito? Ano kaya nung pumunta ka sa langit, no? Pogi ka rito, marami kang likes sa Instagram, marami kang likes sa Facebook, sikat ka dito, feeling mo magaling ka, and everything. Yung darating na kayo dun sa langit, tantaranan, hindi yata ganun yung ano, no. Harap si Dora yon, hindi yon. Ha? Tapos may kumakanta, di ba? Yung dahil wala kang dala, nasasabihin ng Panginoon, oy, bilisan mo. Next, ito. Oh, mga anghel, lakasan nyo. Ito, maraming dala to. Di ba? Amen. Di ba ang pangit nun, mga kapatid? Yung pupunta ka dun, wala kang kasama. Pati asawa mo, iniwan ka dun. Di ba? Tapos hindi excited ang Diyos. Could you imagine that? Hindi ko alam, hindi ko sinabing may ganun sa Bible. Pero could you imagine yung ngiti ng ating Panginoong Hesukristo, yung ngiti ni San Pedro, doon sa gate, habang himas-himas yung manok niya. Could you imagine that, mga kapatid? Yung ngiti nila, dami dala nito tindi nito May iba-ibang bansa, Tapos sasabihin mo, anak, sasabihin ng Diyos, well done, thou good and faithful servant. And then magugulat ka, yung iba po dito, hindi ko kilala. Teka lang po, parang may mali, pumila yata sila sa iba. Hindi ko po ito kilala. Sasabihin ng Diyos, hindi, nasa account mo yan. Kasi tumulong ka na missionary. Tingnan mo, taga-Italy, tingnan mo, taga-Israel, tingnan mo, taga-Mozambique. Hindi ko po yun kilala. Pero nasa account mo. Why? Kasi tinulungan mo yung missionaryng papunta doon. At dahil tinulungan mo siya, pinag-pray mo siya, nakapag-stay siya doon, nakapag-reach siya ng mga kaluluwa, kabahagi ka doon. Kabahagi tayo doon, mga kapatid. And that's a real, and that's the genuine blessing. And then number 5, tapos na. Makakapagkape na kami ni Mike doon sa view deck ba yun? Sa mga panangako mo sa akin na naka-screenshot yun. Okay. Ito yung gusto ko, mga kapatid. Ito yung meaning ng lahat. Huwag niyo naman kalimutan yung first 4 points. The reason why I love missions, may gusto akong pasayahin. May gusto akong paligayahin. May gusto akong ngumiti, may gusto akong tumawa, may gusto akong palakpakan niya ako, may gusto akong masabi niya na, proud ako sa iyo, anak.
Meron akong gustong i-please. May piniplease po ako mga kapatid, kaya gusto ko yung misyon. There's a rejoicing Savior. Meron Diyos na masaya sa mga gumagawa at nakikibahagi sa misyon. Bakit siya masaya? Number one, because the cross is used. Nagamit yung cross niya, hindi na sayang. Yung pagpapagal niya sa Calvary 2,000 years ago, hindi na baliwala kasi nag-mission ka. Oo, alam ko mahirap. Oo, alam ko may mga iniwan ka. Oo, alam ko naapektuhan yung family mo. Oo, alam ko naapektuhan yung privacy mo. Oo, alam ko naapektuhan yung pride mo. Oo, alam ko napapagod yung katawan mo. Pero mga kapatid, kapag nakita naman natin yung ngiti ng ating Panginoong Hesukristo, tanggal lahat yan. Tanggal lahat yan. Tiisin mo na. Masaya naman ang Diyos. Actually, ang ministry hindi dapat tinitiis. Masaya kayang nasa ministry. Mas gugustuhin ko nang masaktan, mahirapan sa ministry kesa maging maginawa yung buhay ko nang wala sa Diyos. The cross is used, sabi ng Galatians chapter 2 verse 21, hindi ko na inuwawala ang halaga at biyaya ng Diyos sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay katuwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Salamat dahil sa misyon, hindi napawalang kabuluhan ang kamatayan ng ating Panginoon. Yung krus na kung saan may namatay at yung kanyang paghihirap doon habang siya'y nakabayubay na magtutubos ng kasalanan ng tao ay maipahahayag sa mundo, hindi mababaliwala. Hindi mababaliwala. Kaya masaya ang Diyos. Could you imagine, ang tindi ng dinanas niya sa krus. Could you imagine, wala pa siya sa krus, grabe na yung dinanas niya. The first muscle na na-broke sa katawan ni Kristo that time is not His skin. It's His heart. Nung iniwan siya ng mga disipulo niya, nung pinagkanuno siya ni Judas, and after that, hinuli siya. Sinuntok, binugbog, nilagay sa kung saan-saang mga judges. Sinabihan na wala namang kasalanan, and yet, pinapili yung tao, yung mga taong pinagaling niya, yung mga taong pinalakad niya. Ano bang kasalanan ni Jesus? Ang ginawa lang niya magpakain. Ano bang kasalanan ni Jesus? Ang ginawa lang niya mag-preach. Ano bang kasalanan ng Panginoon, mga kapatid? That time, habang nabubuhay siya, naging maayos siya, sumusunod nga siya sa mga Romano sa mga batas nila. Naging obedient siya sa government. Nagmahal lang naman siya ng tao. Nagmahal, nasaktan. Pero ang pinili pa rin nila si Barrabas. Na anong ginawang tama? Walang ginawang tama. Pero makikita natin doon, pinili pa rin siya. At kinuha, hinuli si Jesus. Binugbog, sinaktan, at nilatigo. Nilatayan yung katawan niya. And just for the record, mga kapatid, yung pinanglatay sa Panginoon ay hindi po yung tsinelas. Hindi yung walis ng nanay mo. Hindi hanger. Ang pinanghalgupit kay Kristo is 9 tails, 7 tails. At sa 7 tails na yon, yung unang sa simula nung latigo, meron 2 bilog yon. At yung 2 bilog nun, ang purpose nun is para yung muscle mo ay palambutin. Pero sa dulo nun, meron yung hook. At yung hook na yun, ang purpose nun is para kumapit sa laman nang sa ganun pag hinila, kasama yung laman. At kung ilang stripes ang kailangan niyang tamain at kung ilan yung humagupit sa kanya, i-times 7 mo yun. Mga kapatid, wala pong paglagyan sa katawan kung ita-times mo yun because that is almost 300 stripes. Could you imagine yung tinamo ng Panginoon? Habang buhat-buhat po niya yung cross, kita na yung mga buto niya, kita na yung ribs niya, deform na yung mukha niya. Pero habang buhat-buhat niya yun, mga kapatid, ang mga tao sinisigaw na ipako siya. Sinuotan siya ng suot ng hari, pero hindi para purihin, kundi para imak. At para siya ay, hari ka pala ito yung panghari At pagdating sa krus ng 3:00 ng tanghali, pinako sa init ng araw. And while Jesus is hanging there, He could call 10,000 angels. He could call 10,000 angels just to save Himself and wipe out the humanity. But what kept Jesus on that cross? Hindi dahil takot siya sa Roman soldiers. Hindi dahil meron siyang pako sa kamay at paa. Nanatiling nakahang si Jesus doon with those pain bearing
in his body. Dahil habang nakapako siya doon, iniisip ka niya. Iniisip niya ako. And someday, there will be missions. The cross is used. Masaya ang Panginoon. Nung naligtas ka, masaya ang buong langit. Kasi yung cross ni Kristo hindi na baliwala. Not just that, the crop is unharmed. Yung harvest hindi na sayang. Hindi na baliwala. Kasi naligtas ka. Kasi may na-save. In John chapter 4 verse 35, say ye not that there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, look at the field, for they are white and ready to harvest. Sa ministry po namin mga kapatid, marami po ang nasalba. May couple po kami doon na mag-iwalay na dapat. But because of this book right here, and because of those supporters that I have, kumpleto po silang pamilyang nag-a-attend sa church ngayon. The crop is unharmed. Meron po doon mga kapatid, ayaw nyo nang mag-aral. Ayaw nyo nang mag-aral. Pero because of this, the Word of God, the discipleship and friendship being made, because of mission, dahil doon sa mga tumutulong sa akin financially in prayer, doon sa mga prayer nila at sa mga nagsisend ng encouragement sa akin na Arvin, stay ka lang dyan. Nagstay po ako doon mga kapatid. Nanatili ako doon, working with my wife. Naabot natin sila. Ngayon nag-aaral sila at nakagraduate na, engineering na yung isa. Pero ayaw na mag-aaral dati noon. Sa ministry namin, mayroon ng mga naisalbang teenage pregnancies dapat. But sabi ko, you need to be separated. Kung hindi kayo makakatapos. And they obeyed. Sumunod naman sila. Young people, magandang sumusunod sa pastor. Napapabuti yung buhay ng sumusunod sa pastor. Umo-okay yung buhay ng sumusunod sa pastor. At ito nakita ko, pinagpapala. Yung sumusunod sa kanyang pastor. Of course, sa Panginoon na binigyan ka ng pastor. Kaya sumunod kayo lagi. Meron doon, ilan sa amin, suicidals. If you will just hear their testimonies, ito yung I came up with this. Meron silang reason to hate God. Pastor, sobra naman yun, i-hate God. Pastor ka pa naman, nagsasabi ka ng ganyan. Kung maririnig mo lang yung ginagawa sa Kanya, masasabi mo, Lord, maintindihan ko to kung ikaw sisisihin niya. Grabe, kahit mali yun mga kapatid, di ko sinabi tama yun, mali yun, syempre. Pero grabe yung nangyari pero ngayon, nung siya po ay nakakilala sa Panginoon, siya po ay pumasok ng Bible school, siya po ngayon ay nagtatrabaho na, alam niyo mga kapatid, pinagpala siya ng Panginoon, meron siyang sariling area niya ng pagtuturo, ni piso hindi siya kumukuha sa church. Ni piso hindi siya kumukuha sa amin. Alam niyo saan niya kinukuha yung pinampapakain niya sa mga bata? Sa trabaho niya. Pastor, ganito yung nakita kong sistema, Pastor. Nagtatrabaho ako dito, at the same time, mission field ko yung aking work. Nag-aabot ako ng kaluluwa dito. Ito yung maganda, Pastor. Yung mission field ko, yun ang nagsusupport sa akin. And as a lady missionary, sabi niya, ito gagamitin ko naman sa home church natin. So meron siyang area, meron siyang tinuturuan, nagtuturo siya every 8 o'clock ng umaga sa church. Ginagamit niya yung church 8 o'clock para magturo ng bata. And Saturday. So makikita natin doon because of that, the crop is unharmed. And why I love missions? Because of the rejoicing Savior, because there is an unimaginable crown. In 1 Thessalonians chapter 2, verse 19, what is the hope or joy or crown of rejoicing? Meron tayong tatamuing corona. May putong sa mga misyonaryo, may putong sa mga soul winner, na pagdating natin sa langit, lahat ng pagbabagal natin ay maiibsan kapag sinambit na ng Diyos ang katagang, well done, thou good and faithful servant. Yun lang yung asamin natin mga kapatid. Alam niyo kung bakit good ang ginamit dyan? Actually, term po yan sa military. Few good men. Hindi pa po yun yung best. Meron pa pong igaganda yung good. Dapat best. Well done, thou best and faithful servant. Pero bakit good lang? The good there, mga kapatid, indicating you don't need to be great para gamitin ng Diyos. You don't need to be superhero, super talino, super talented, super yaman, super galing, super spiritual, super friendly, super taas ng self-esteem, super pogi, super tangkad, super puti. Kung ganun pala yung pamantayan, anong ginagawa ko rito mga kapatid? Buti na lang, hindi.
Si Pastor Dan lang sana ang pwede. Ha? Nababanggit niya kanina na nagwapo siya kaya dinala siya doon. Kaya bawal pala ako doon, mga kapatid, sa Misumbik. Pero hindi po doon eh. Good means, sa military term din to, the good means, obedient. Ang kailangan sa misyon, pagsunod. When God leads you to do something, just go on. Just be obedient. Yun lang ang gusto ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng knowledge, bibigyan ka niya ng talino, bibigyan ka niya ng need mo. Ang gusto niya, sumunod ka lang. At makikita mo sa buhay ng mga sumusunod, yan yung ginagamit ng Diyos. At yan yung i-complement niya sa iyo pagdating ng araw, well done thou, good and faithful servant. We will support missionaries by cash. Yes, nabanggit kanina ni Pastor na that's the least ng kanyang iniintindi, yung cash. Titimbangin ko po mga kapatid, yung sinabi niya, hindi po mali yun, tama yun. Kapag missionary tayo, mga missionaries, mga pastor, yes, that's the list that we need to be concerned dahil empleyado lang tayo ng Diyos. Ang Diyos ang boss natin, siya nagmamanage, siya magpo-provide. Tama yun. Pero tayo pong mga sumusuporta, hindi natin pwedeng ibaba, ilagay sa pinakalis yung pera. Yes, they need prayers. Yes, they need encouragement. Pero hindi sila makakapag-stay doon without our financial help. Magandang nananalangin, magandang nag-i-encourage, maganda po yan at kailangan din po nila yan at gusto po ng mga missionaries yan. Pero wag tayong magpaloko, mga kapatid. Hindi siya pupunta doon sa electric company o doon sa water company at sasabihin niyang, pwede ko po ba kayong ipag-pray dito? Yun na lang po yung bayad namin. Hindi siya pupunta doon sa landlord niya at sasabihin niyang, kuya, magpapalain ka ng Diyos pag di mo kami pinagbayad ng rent. May mapatatalsik yun. At kapag nawala yung church doon, sayang naman. Sayang yung mga kaluluwang pwede pang maligtas. We must help them by cash when they visit. Kapag nag-visit sila sa atin, meron po silang makukuha, meron tayong maitutulong sa kanila. Our church goals is every month, meron kaming missionaryong pumupunta ron. At kapag nandun sila, tatanungin kung ano yung main na kailangan po nila. So hindi man namin sila masuportahan this time by monthly, pero yung kanilang needs that time ay kung anong ma-raise namin dun sa loob ng simbahan with our generous members, yun po yung kanilang iuuwi. Kailangan nila yon. Hindi usapin sa kanila yon, pero usapin sa ating mga supporters yon. Dapat kabalikat ka doon. Kumakanta na nga ako, pag konti-konti na nga ng baon, babawasan nyo pa. Pag nagbigay ka sa misyon, hindi ka actually nabawasan eh. Kasi actually nilagay ng Diyos yun para ibigay mo doon. Ibig sabihin, nauna ka ng pinagpala ng Panginoon. Kapag kinunbik ka ng Panginoon na ibigay ang 20 na yan, mga kapatid, sa Diyos yan. Ibigay mo yan. Paano na ako, pastor? Ano kakainin ko? Pastor, 500 nga lang yung ano ko eh, yung allowance ko, pastor eh. Actually, papatulpo ko na yung tatay ko eh. Tapos magmi-mission pa. Kapatid, one time sa church, may nangyaring ganito. Okay lang, pastor, malapit na ako, pastor. Tapos na. Luto na yung fried chicken. Yeah. Hinahalo pa yata yung kanin eh. Nagtatrabaho siya as VA sa Pasig. Sa Pasig. Diyos sa Pasig nagtatrabaho. Now, alam ng buong church, nagpipray siya ng 60,000 para sa laptop kasi gusto niya mag-work from home kasi toxic daw sa call center. Huwag niyong pangaraping mag-call center, mga kapatid. Grabe doon. Sa mga nababalitaan ko. Now, gusto niya mag-work from home. So, pinagpipray namin 60,000, maipon niya, ganyan. Eh, dahil nga may mga missionaries kaming pumupunta, itong babaeng to, ang lakas mag-commit. Ang lakas magbigay. Ngayon, isang araw, tinanong ko siya, kapatid, ilan ka na dun sa 60, para makapag-work from home ka na? Pastor, medyo nabawasan po dahil sa mission. Pero okay lang, pastor, God will provide. Tsaka kaligayahan ko po yan. Ang mahalaga, may bubong sila, Pastor Rex. Ang mahalaga, may bubong sila, Pastor ganito. Ang mahalaga, yung motor ni na nabigyan natin ng pastor. Masaya ako doon. Okay. So tatagal yung pag-ano mo. Pag-iipon mo. Okay lang yung pastor. Nasa kalooban naman tayo ng Panginoon. We don't care about that. Ganda ng puso ng bata. One time, tignan nyo, makinig kayo sa nagbibigay. Hindi nyo pwedeng sabihin swerte to. One time, may tumawag sa kanya, dati niyang teacher sa Bible school.
Sabi niya, "Sister, alam ko spiritual ka. Pwede mo bang ipag-pray itong binibenta kong lupa, sana mabenta?" Sige, sabi niya, "We will pray for that. Kasama mo ako, brother, ganito." Pray siyang ganun. Hindi ko na sabihin pangalan, baka tawagan niyo eh. Sinabi niya ganun yung pangalan. Ay, yung ano. Pray siyang ganun. After 2 weeks, tumawag ulit yung teacher na yon sa kanya. Sabi niya, "Sister Marge, kamusta ka? Ganito, ganyan. Praying for you. Nakikita ko yung mga post mo, nakikita ko yung mga my day mo sa pagtuturo mo ng bata. Ayos yan." Sabi niya ganun. Continue na magpatuloy ka sa Panginoon. Naalala mo ba yung binibenta kong lupa? Nabenta ko na. Hindi man ganun sa gusto ko, pero alam mo, kinausap ako ng Panginoon. Nabigyan ka. Right at this moment, ano ba kailangan mo? Agad-agad, ay kabilis, laptop po. Mabilis. Sabi ko, daig mo pa ako. Ako may pakipot pa eh. Parang, right now, we're okay, but may pakipot. Ikaw talagang missionary. Di ba? Magkano yan? 80,000. Hindi dagdagan eh, no? Hindi. Binigay niya yung amount, 60. Sabi ng tao, "Buy it." Alam niyo maganda ngayon kay Sister Marge? May 45 pa siya. This is what I'm trying to say, mga kapatid. Pag nagbigay ka sa Panginoon, you cannot outgive God. You cannot outgive God. Hindi tayo nagbibigay para sa pagpapala. Pero sasabihin ko sa Panginoon, hindi makikipagpantayan ang Diyos sa'yo. Hindi papayag ang Diyos na mas konti yung bibigay mo sa Kanya. Yung ibibigay niya sa'yo, mas konti kaysa sa nagagawa mo, hindi papayag ang Panginoon. God is a big time giver and He wants to be outgive. Natin. It's not about taking, nandito tayo ngayon, it's not about talking about missions. Hindi natin pinag-uusapan, yes, masaya tayo dito na meron tayong mission, but we are here to become participants of mission. Makikipag-participate tayo sa mission. May mga hahayo at may mga tutulong. Magsisend forth ng laborers at magsisend tayo ng support. Participation, mga kapatid, ang kailangan natin dito for worldwide mission. Last, ang ganda ng sinabi ni Pastor Paul Chappell, sabi niya, dun sa aklat niyang binabasa ko, may enemy ang mission. I want to end up with this. May enemy. May kalaban pala ang mission. Si Soriano? Pandemic? Corrupt government? Catholicism? No. Ito po ang kalaban ng misyon. Sabi ni Pastor Paul Chappell, the enemy of selfishness. Kapag naging selfish na ang mga simbahan ngayon, mamamatay ang misyon. Pero hanggat may mga churches na hindi selfish, may mga churches na liberal sa pagbibigay, buhay ang misyon. Masigla ang misyon. The enemy of selfishness has found its way to the hearts of many Christian and many churches who are not willing to give of their finances, of their time for short-term missions project. And Apostle Paul was very clear when speaking to the Philippian church, "Not because I desire a gift, but I desire a fruit that may abound to your account." Philippians 4:17. To those Christians, tayo po yun, who faithfully support missions through their local churches will rejoice throughout eternity. Galing, di ba? Pag nagbigay ka sa pulubi, hindi naman eternity yung joy mo. Pag nagbigay ka dun sa nangangailangan dito sa lupa, hindi. Pag nagbigay ka dun sa Shopee, hindi eternity yung joy mo. Dun sa Shein, ano ba yun? Nakikita ko lang sa plastic sa bahay yun, kay Mrs. yun. Doon sa Lazada, hindi eternity yung joy mo. Pero pag nagbigay po tayo sa mission, eternity. Dahil hanggang langit makikita mo yung result. Hanggang langit yung katuwaan. For the part that they had bringing the lost soul to the Savior. We are running out of time, mga kapatid. I came here to tell you we are running out of time. Let's go to the serious part. Tapos na po tayo. Pakiplay mo lang, Jose Rizal. Ayan. Yung nag-song lead dito si Bruce Lee kanina eh. So so Rizal. Kaya katuwaan lang po. Huwag kayo matisod ha. Huwag kayo matisod. Baka pumunta si Pastor Mike doon pag niya rin yung mga ko. Hindi, patuloy lang kayo. Wala na. Mo kapatid? Naghang? Yaman-yaman nyo. Bigay bago laptop. Meron po dito. Kung wala, sige. Yung wala na, kumikilos ba ang kaaway? Pray muna tayo.
Wala talaga. Binura mo yan. Mananagot ka sa Diyos diyan, kapatid. Hindi, sige, ganito na lang. Look, tingnan lang po tayo dito, tapos na po ako. Ayun, timer na, sakto. 115 million ang nasa Pilipinas po ngayon. 115 million Filipinos. Pilipinas pa lang po ito, ha? Pilipinas lang to. As of 2024, 115 million. 115 million. Settle na po tayo doon? Ilan taon na ang Christianity dito sa Pilipinas? Yung Christianity yung totoo, hindi yung Catholic, 120 plus. 120 plus. Yun lang yung kiniklaim natin, mga kapatid. At ayon sa datos, mga kapatid, mga senador pa ang kumompile nito, ang nag-reach ng datos na to, 3 to 4 million lang. Out of 115 million, 3 to 4 million lang ang mga Pilipino that are under a church that teaches a right way of getting saved. Including Baptist na po yun. Na nagpipreach na si Kristo lang yung tagapagligtas. Will go straight to a godless hell. Meron pa pong 110 million ang nabubuhay ngayon sa Pilipinas na kung sakali mang tamaan tayo ng asteroid or what, mag-rapture or what, yung 110 million na yon ay pupunta at didiretso right at this moment sa impyerno. Tell me now na hindi natin kailangan ang misyon. We need mission and we need to love mission. We should pray, we should participate in sending forth more laborers in the mission field. Members ng Shekinah Glory Baptist Church dito sa Antipolo, let's give our pledge. Let's be faithful to our pledge to our church so that we may be able to back up the missionaries that God has given us. Hanggat sumusuporta kayo ng misyon, merong plano ang Diyos sa gawain ninyo. Humanap kayo ng mga pinagpapalang simbahan, in logistic, in members, in spiritual growth, and everything. Ito yung mga simbahang tumutulong sa misyon. Nagmamahal sa misyon. Magandang umaga po sa bawat isa. Tawagin natin si Pastor Mike. Amen. Tumayo po tayong lahat at magbigay po tayo ng pagkakataon for invitation.